Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kasyasat worldwide. Welcome back sa ating Batakan program at live tayo dito pa rin sa aking Lakay Siyasat TV YouTube channel. At mapapanood din ang aking programa sa aking page na Lakay Siyasat Journal at sa mga FB group natin na Awik Pinoy, Siyasat Online News at Kalupunang Mananaliksik at Mamamahayag ng Pilipinas Inc. Ngayong araw ay ika-20 ng Agosto 2026, alas 9 ng gabi. At narito muli ang inyong lingkod na maghahatid ng napapanahong balita na hango sa nakalipas na maghapon, na siya naman bibigyan ko ng komentaryo batay sa aking sariling kaalaman at interpretasyon. So alright mga kababayan, dito na tayo sa ulo ng ating mga balita. DepEd naghahanda sa kauna-unahang nationwide active threat drill na gaganapin sa Agosto 25. DSWD nagsagawa ng psychosocial intervention para sa mga estudyante at pamilyang naapektuhan ng nakaraang karahasan sa isang paaralan. Habagat, patuloy ang pag-ulan at pagbaha, libu-libong pamilya sa Luzon na ang lumikas. To 92.4 milyong halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa Manila Port. DNR pinaigting ang pagpapatupad ng EPR law laban sa plastic waste. Philippine National Police, wala pang 5% ng mga kaso ng pagnanakaw ng kuryente ang nauwi sa conviction. So ito ang kanilang ulat, okay, tungkol sa nasabing balita. Pilipinas, pinalalawak ang bilateral labor agreements para sa mga maraming oportunidad ng OFWs. China, naghahanda sa ChatGPT movement ng humanoid robots. Russia, nagpakawala ng malawakang missile at drone attacks sa KY4 ng Ukraine. 16 patay, higit 40 ang sugatan. North Korea, nagpaputok ng 10 ballistic missiles. South Korea, nagpa-emergency meeting. Gaza Seed Bank, sinisikap na muling buhayin mga binhi mahalaga sa pagbangon ng agrikultura. At ang huling balita, South Korea, unang container ship sa Arctic route patungong Europe, susubok sa Agosto 22. Alright mga kababayan, iyon ang 12 na ating balita na siya namang bibigyan natin ng interpretasyon
batay sa ating sariling kaalaman. Pero mamaya-maya, pagkatapos nating ibabalita ang mga detalye ng ating mga balita. Okay? So dito na tayo sa detalye ng ating mga balita. DepEd naghahanda sa kauna-unahang nationwide active threat drill sa Agosto 25. Naghahanda ang Department of Education or DepEd para sa kauna-unahang sabayang National Active Threat Drill na isasagawa sa mga paaralan sa buong bansa sa Agosto 25, 2026. Layunin ng aktibidad na maihanda ang mga mag-aaral, guro, school personnel at school administrators sa tamang hakbangin o pagkilos kapag nagkaroon ng seryosong banta sa loob o paligid ng paaralan. Kabilang ang aktibong pamamaril o iba pang insidenteng maaring maglagay sa panganib sa buhay ng mga estudyante at mga kawani ng paaralan. Sa pamamagitan ng simulation exercise, sasanayin ang mga kalahok sa mga kinakailangang hakbang gaya ng lockdown, ligtas na paglikas, emergency communication at pakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Layunin din nitong maiwasan ang kalituhan at mapabilis ang pagtugon sakaling magkaroon ng actual emergency. Makikipagtulungan ang DepEd sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, local government units at iba pang emergency responders upang matiyak na maayos ang pagpapatupad ng drill. Inaasahan ding magiging bahagi ng paghahanda ang mga magulang upang malaman nila kung paano makikipag-ugnayan sa paaralan kapag magkaroon ng emergency. Binigyan din ng DepEd ang aktibidad ay hindi lamang tungkol sa pagtugon sa pamamaril. Saklaw din nito ang iba pang posibleng security threats at emergency situations na maaring mangyari sa loob ng paaralan o anumang educational institutions. Mahalaga rin ang naturang paghahanda upang matukoy ang mga kahinaan sa kasalukuyang school safety protocols at sa pamamagitan ng nasabing drill maaring makita kung mabilis bang nakakapaglilikas ang mga estudyante, kung maayos ang komunikasyon ng paaralan sa emergency responders at kung sapat ang mga pamamaraan para maprotektahan ang mga bata. Dito tayo sa ating pangalawang balita. DSWD nagsagawa ng psychosocial intervention para sa mga estudyante at pamilyang naapektuhan ng karahasan sa paaralan. Pinalawak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagbibigay ng psychosocial intervention upang matulungan ang mga estudyante, guro at pamilyang naapektuhan ng nakaraang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Ayon sa DSWD, nagtalaga ang ahensya ng mga lisensyadong social worker, psychologist at child development specialist na magsasagawa ng counseling, stress debriefing at trauma healing sessions para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Layunin nitong mabawasan ang epekto ng matinding takot, pangamba at emosyonal na trauma na dulot ng karahasan. Kasabay nito, nakikipag-ugnayan ang DSWD sa DepEd, lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang matiyak na tuloy-tuloy ang mental health support sa mga mag-aaral habang unti-unti silang bumabalik sa normal na pag-aaral. Binigyan din ng pamahalaan na ang paghilom ng emosyonal na sugat ay kasing halaga ng pagbibigay ng physical na seguridad. Tama ang gobyerno sa kanyang sinabi. Dito na tayo sa pangatlong balita. Habagat. Patuloy ang pag-ulan at pagbaha. Libo-libong pamilya sa Luzon na ang lumikas.
Patuloy ang paghagupit ng hagabagat sa Luzon. Libo-libong pamilya ang napilitang lumikas habang patuloy ang pagbaha at banta ng pagguho ng mga lupa sa ilang lugar. Samantala, umabot na sa mahigit 5 milyon ang kabuuang bilang ng mga naapektuhan ng pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Batay sa pinakahuling monitoring ng Office of Civil Defense o OCD, mahigit 5 milyong katao katumbas ng mahigit 1.4 milyong pamilya ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng mga weather disturbance sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sa bilang na ito, 7,182 pamilya o 24,893 katao ang kasalukuyang nananatili sa 523 o 523 na evacuation centers. Kabilang sa mga lugar na patuloy na nakakaranas ng matinding epekto ng habagat ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Sa Northern Luzon, patuloy ang pagbabantay sa mga lugar na madaling bahain at gumuho ang lupa. Isa sa Benguet kabilang ang Baguio City at La Trinidad ang mga naiulat sa mga nasabing lugar na nasawi dahil sa landslide at iba pang insidente na may kaugnayan sa sama ng panahon, kung saan umabot na ito ng 29 sa kabuuan na pinagsama pa rin dahil sa epekto ng Luis, Maymay at habagat. Ito ay ayon sa OCD noong August 2020. Samantala, diniklara na rin ang state of calamity sa Bulacan dahil sa epekto ng habagat. Sa Bataan naman, mahigit 4,000 residente ang dinala sa evacuation centers, habang isa pang humigit kumulang 4,000 katao ang pansamantalang nakituloy sa kanilang mga kamag-anak dahil pa rin sa naturang pagbaha. Patuloy namang nagbibigay ng tulong ang mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa mga apektadong pamilya. Kasabay nito, pinaalalahanan ang mga residente sa mga low-lying areas, tabing ilog at landslide-prone areas na maging mapagmatsyag at agad na lumikas kapag inatasan ng kanilang lokal na pamahalaan. Yun. Kaya dapat alisto yung monitoring ng ating mga membro ng barangay council dito. Okay? 492 milyong halaga ng hinihinalang Shabu nasabat sa Manila Port. Ngayong araw, nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 92.4 milyong halaga ng hinihinalang Shabu sa isang shipment na dumating sa Manila International Container Port. Nagsagawa ng operasyon ang Bureau of Customs, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency matapos matukoy sa pagsusuri ang isang shipment na pinaghihinalaang naglalaman ng illegal na droga. Sa isinagawang inspeksyon, natuklasan ang mga pakete na naglalaman ng hinihinalang methamphetamine hydrochloride o Shabu. Agad itong isinailalim sa pagsusuri at dokumentasyon upang matiyak ang eksaktong uri at bigat ng nakumpiskang ipinagbabawal na gamot. Batay sa paunang impormasyon ng mga otoridad, ang shipment ay pinaniniwalaang nagmula sa Afghanistan bago makarating sa Pilipinas. Sinisikap ngayon ng mga investigador na matukoy kung sino ang nagpadala, sino ang tatanggap at kung paano nakapasok sa bansa ang naturang kontrabando. Patuloy ding iniimbestigahan ng PDEA at BOC kung may koneksyon ang shipment sa isang international drug trafficking syndicate. Tinitignan din ang mga dokumento, consignee at iba pang detalye ng shipment upang matukoy ang mga taong posibleng sangkot. Samantala, sinabi ng mga otoridad na patuloy nilang paiigtingin ang pagsusuri sa mga kargamento
sa mga pantalan upang mapigilan ang pagpasok ng malalaking shipment ng illegal na droga sa bansa. Ang pagkakasabat sa naturang shipment ay bahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaan laban sa international drug trafficking, partikular sa paggamit ng mga seaport at cargo shipment bilang daanan ng illegal na droga o kontrabando. Okay? Dito na tayo sa panglimang balita. DENR pinaigting ang pagpapatupad ng EPR law laban sa plastic waste. Patuloy na hinihigpitan ng Department of Environmental Natural Resources o DENR ang pagpapatupad ng Extended Producer Responsibility Act of 2022 o Republic Act number 11898 na nag-aatas sa malalaking kumpanyang gumamit ng plastic packaging na magkaroon ng programa para sa pagbawi, pag-recycle at tamang pamamahala ng kanilang plastic waste. Sa ilalim ng naturang batas, ang mga tinatawag na obliged enterprises ay kailangang magpatupad ng kanilang sariling EPR program o sumali sa isang Producer Responsibility Organization. Saklaw nito ang iba't ibang plastic packaging gaya ng sachet, sachet, plastic, bags, rigid plastic containers, labels, laminates at polystyrene. Mataas din ang itinakdang recovery target ng batas para sa plastic packaging na inilabas sa merkado noong nakaraang taon. Kailangang mabawi o ma-offset ng mga obligadong kumpanya ang 50% noong 2025, habang tataas ito sa 60% para sa 2026, 70% sa 2027 at 80% pagsapit ng 2028 at sa mga susunod pang taon. May kaakibat na mabigat na parusa ang hindi pagsunod. Para sa unang paglabag, maaring umabot sa 5 milyon hanggang 10 milyon ang multa. 10 milyon hanggang 15 milyon para sa ikalawang paglabag at 15 milyon hanggang 20 milyon para sa ikatlong paglabag, kasama ang posibilidad ng pagsususpindi ng business permit habang makasunod ang kumpanya sa naturang batas. Ayon sa Environmental Management Bureau o EMB, mahalaga ang EPR dahil layunin nitong maabot ang tinatawag na plastic neutrality, na ang ibig sabihin ang dami ng plastic waste na inilalabas ng mga producer ay dapat katumbas o may katumbas na halaga ng plastic na kanilang nababawi o naaalis sa kapaligiran. Philippine National Police, pang 5% ng mga kaso ng pagnanakaw ng kuryente ang nauwi lang sa conviction. So ito yung ayon sa ulat ng pulisya. Ibinunyag ng Philippine National Police na wala pang 5% ng mga kasong may kinalaman sa pagnanakaw o illegal na paggamit ng kuryente ang nauuwi sa conviction o hatol na nagkakasala sa korte. Bakit naman? Batay sa datos na iniharap ng PNP sa isang Senate Energy Panel hearing, nakapagtala ang pulisya ng 548 na kaso ng paglabag sa Republic Act 7832 o ang Anti-Electricity and Electrical Transmission Lines, Materials Pilferage Act of 1994 mula pa noong taong 2022. Ibig sabihin, sa kabila ng mga operasyon at pagkakaaresto sa mga hinihinalang sangkot sa illegal connections, meter tampering at pilferage ng electrical materials, napakaliit pa rin ng bilang ang mga kasong tuluyang nauuwi sa conviction. Dahil dito, nagpahayag ng pagkabahala si Senator Erwin Tulfo
sa Senate Energy Panel hearing at tinanong kung ano ang nangyari sa malaking bilang ng mga taong naaresto ngunit hindi nauwi sa hatol. Samantala, patuloy namang pinapaigting ng PNP ang pakikipagtulungan nito sa mga power distributor. Noong Hunyo, lumagda ang PNP at Meralco sa isang Memorandum of Understanding upang palakasin ang operasyon laban sa illegal connections, meter tampering at pagnanakaw ng mga kagamitan sa power distribution. Ayon sa PNP, layunin ng kanilang pakikipagtulungan sa mga electric utility na mapabilis ang case build-up, mapalakas ang ebidensya at matukoy ang mga sangkot sa pagnanakaw ng kuryente. Mahalaga ito dahil ang illegal electricity connections ay hindi lamang nagdudulot ng pagkalugi sa mga power distributor, kundi maari rin itong magdulot ng panganib sa buhay at ari-arian. At dito na tayo sa pang-pitong balita. Pilipinas, pinalalawak ang bilateral labor agreement para sa mga mas maraming oportunidad ng OFW. Patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ang pakikipagsundo sa iba pang mga bansa upang magkaroon ng mas ligtas na trabaho, mas maayos na kondisyon sa paggawa at mas maraming oportunidad para sa mga overseas Filipino workers. Kabilang sa mga hakbang ang pagbuo at pagpapalawak ng bilateral labor agreements o mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at sa mga bansang kumukuha ng mga manggagawang Pilipino. Layunin ng mga kasunduan ito na palakasin ang proteksyon para sa mga OFW at malinaw na itakda ang kanilang mga karapatan at kondisyon sa pagtatrabaho. Noong Hulyo 2026, nilagdaan ng Pilipinas at Canada ang kauna-unahang Federal Bilateral Labor and Migration Agreement ng dalawang bansa. Inaasang magbibigay ito ng mas matibay na mekanismo para sa proteksyon ng mga manggagawang Pilipino at pagpapalakas ng legal na labor mobility sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Sa kabuuan, meron ng humigit kumulang 70 na bilateral labor agreements ang Pilipinas sa iba't ibang bansa. Ayon sa mga naunang ulat ng Overseas Workers Welfare Administration o UWA. Mahalaga ang mga kasunduang ito dahil nagbibigay ng legal na balangkas para sa recruitment, employment conditions at protection ng mga ating OFW. Samantala, patuloy ding nagtutulungan ang Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs sa pagprotekta sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa at sa paghahanap ng mga bagong oportunidad para sa mga skilled Filipino workers. May mga bilateral talks din na nakatuon sa recruitment ng mga Filipino nurse, professionals at skilled workers. Alright, so yun yung 7 balita na pambansa na ating nakalap sa buong maghapon. At dito na tayo sa balitang pandaigdig. China, naghahanda sa ChatGPT movement ng humanoid robots. Posibleng sumapit sa susunod na 2 hanggang 3 taon sa pinakamainam na senaryo ang tinatawag na ChatGPT moments ng humanoid robots ayon kay Wang Xingxing, founder at chief executive officer ng Chinese robotics company na Unit 3. Ayon kay Wang, ang tinatawag na ChatGPT moment ay ang panahon kung kailan ang isang robot ay maaring dalhin sa isang hindi pamilyar na lugar tulad ng isang ordinaryong tahanan at makakagawa ng malaking bahagi ng mga gawain gamit lamang ang simpleng utos sa pamamagitan ng boses o text. Galing naman. Bilang halimbawa, sinabi ni Wang na nais nilang maabot ang puntong ang isang humanoid robot ay makakagawa ng humigit kumulang 80% ng mga gawain sa 80% ng mga
hindi pamilyar na sitwasyon nang hindi kinakailangang espesyal na program para sa bawat gawain. Gayunman, hindi ibig sabihin nito na handa na ngayon ang mga humanoid robot para sa malawakang paggamit. Aminado mismo ang CEO ng Unit 3 na si Wang na marami pang kailangang ayusin, lalo na sa kakayahan ng artificial intelligence na magdesisyon at maisalin ng tama ang utos sa aktwal na kilos ng robot. Sa darating na 2026 World Robot Conference sa Beijing, ipinakita ng China ang iba't ibang uri ng robot, kabilang ang mga humanoid robot na nakapagsasayaw, nakakapaglaro ng table tennis at nakakagawa ng iba pang komplikadong galaw. Ngunit ipinakita rin ng mga demonstrasyon na may mga limitasyon pa ang teknolohiya sa mga simpleng gawain pang araw-araw. Samantala, mabilis na lumalaki ang industriya ng humanoid robotics sa China. Ayon sa industry data na inulat ng Reuters, mahigit 40,000 humanoid robots ang naipadala ng China sa unang kalahati lamang ng 2026, na kumakatawan sa tinatayang 97% ng pandaigdigang shipments sa panahong iyon. Para kay Wang, ang tunay na hamon ay hindi lamang ang paggawa ng robot na marunong maglakad o gumalaw, kundi ang pagbuo ng robot na mapagkakatiwalaang makagawa ng mga tunay na trabaho sa bahay, pabrika at iba pang lugar. Ang galing ng China, mga kababayan. Bansang Russia nagpakawala ng malawakang missile at drone attack sa KY-4, kung saan 16 ang patay at 4 ang sugatan. So dito sa KY-4, Ukraine. Nasa 16 ang nasawi at mahigit 40 ang nasugatan matapos magsagawa ang Russia ng malawakang missile at drone attack sa KY-4 at mga karatig na lugar sa bansang Ukraine. Ayon sa Ukrainian Air Force, gumamit ang Russia ng iba't ibang uri ng armas, kabilang ang ballistic missiles, cruise missiles, hypersonic missiles at 168 drone. Pangunahing tinarget ng nasabing pag-atake ang KY-4 at mga pasilidad na itinuturing ng Russia na bahagi ng military at defense infrastructure ng Ukraine. Malaki rin ang naging pinsala sa mga sibilyang lugar. Tinamaan ang ilang residential buildings, paaralan, pasilidad na medical at isang children's hospital. Nagkaroon din ng sunog at pagguho ng ilang bahagi ng mga gusali habang nagsasagawa ng rescue operations ang mga emergency responders. Ayon naman kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, matagal umanong inihanda ng Russia ang naturang pag-atake at pinagsama-sama ang iba't ibang uri ng missiles at drone. Nanawagan siya sa mga kaalyadong bansa ng Ukraine na dagdagan ang kanilang tulong sa air defense system, partikular ang Patriot missile interceptors, upang maprotektahan ang mga lungsod laban sa ballistic missiles. Samantala, sinabi naman ng Russian Defense Ministry na ang kanilang mga pag-atake ay nakatuon sa mga military installation at industrial facility, dipo at pasilidad na may kaugnayan sa paggawa ng drone ng Ukraine. Gumanti rin ang Ukraine sa pamamagitan ng malawakang drone attack sa loob ng teritoryo ng Russia. Ayon naman sa opisyal ng Russia, daan-daang Ukrainian drones ang ipinadala patungo sa ilang rehiyon, kabilang ang paligid ng Moscow. Dahil sa patuloy na paglala ng mga aerial attacks, muling nagbabala ang mga bansang malapit sa Ukraine. Nagpatupad ng heightened military alert ang ilang karatig bansa tulad ng Poland at Romania na nagpa-activate ng kanilang aircraft
upang bantayan ang kanilang air space. Yun. So meron na tayong 30 minuto na nakalipas para pa rin sa dito pa rin sa ating programa. At Philippine Standard Time 9:50 na ng gabi. North Korea nagpaputok ng 10 ballistic missiles. South Korea nagpa-emergency meeting. Muling nagpakawala ang North Korea ng tinatayang 10 short-range ballistic missiles patungo sa silangang karagatan ng Korean Peninsula ayon sa militar ng South Korea. Dagdag pa ng South Korean Ministry o Military, inilunsad ang mga missile mula sa bahagi ng capital region ng North Korea bandang alas 5 ng hapon, lokal na oras sa nasabing bansa. Agad namang itinaas ng South Korea ang kanilang surveillance at nakipag-ugnayan sa Estados Unidos at Japan upang subaybayan ang sitwasyon. Nangyari ang missile launches habang isinasagawa ang Ulchi Freedom Shield, ang taunang joint military exercises ng Estados Unidos at South Korea. Gayunman, mas maaga nitong linggo ay inanunsyo ng Washington na babawasan at paiiklihin ang saklaw ng naturang military exercises bilang bahagi ng pagsisikap na mabawasan ang tensyon at muling mabuksan ang diplomatic dialogue sa Pyongyang. Sa kabila ng pagbawas ng military drills, hindi ito itinuturing ni North Korea na sapat na akbang. Kinundina ni Kim Yo-jong, kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un, ang pagsasanay at iginiit na nananatili umano itong isang provokasyon. Dahil sa panibagong missile launches, nagsagawa ang National Security Council ng South Korea ng emergency meeting at nanawagan sa North Korea na itigil ang mga paglulunsad ng missile na itinuturing na paglabag sa mga resolusyon ng United Nations. Samantala, patuloy na binabantayan ng Japan, South Korea at United States ang mga kilos militar ng North Korea. Lalong nagiging sensitibo ang sitwasyon dahil kasabay ng missile launches ang mga pag-usap tungkol sa posibilidad ng panibagong diplomatic engagement sa pagitan ni na US President Donald Trump at North Korean Supreme Leader Kim Jong-un. Okay, dito na tayo sa pang-apat na balita. Balitang abroad. Gaza Seed Bank, sinisikap na muling buhayin mga binhi mahalaga sa pagbangon ng agrikultura. Sinisikap ng mga agricultural scientists at mga organisasyong tumutulong sa mga magsasaka na mailigtas at maparami muli ang mga lokal na binhi sa Gaza matapos maapektuhan ng malaki ang sektor ng agrikultura dahil sa matagal na digmaan. Mahalaga ang mga binhing ito dahil kabilang dito ang mga lokal na uri ng gulay, butil at iba pang pananim na matagal nang ginagamit sa mga magsasaka sa Gaza. Bukod sa pagiging panustos sa pagkain, bahagi rin ang mga ito ng agricultural heritage at biodiversity ng lugar. Dahil sa patuloy na labanan, maraming bukirin ang nasira at nahirapang makapagsaka ang mga residente. Naapektuhan din ang mga pasilidad na ginagamit para sa produksyon, pag-iimbak at pagpaparami ng mga binhi. Sa gitna ng sitwasyon, nagsisikap ang mga eksperto na mapanatili ang natitirang generic resources ng mga pananim upang magkaroon ng mapagkukuhanan ng mga magsasaka kapag naging posible nang ibalik ang normal na production ng pagkain. Mahalaga ang hakbang na ito dahil ang pagkawala ng mga lokal na binhi ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa food security at biodiversity. Kapag tuluyang nawala ang isang lokal na uri ng pananim, maaring mahirap na itong maibalik sa hinaharap. Para naman sa mga Palestine farmers, ang muling pagkakaroon ng sapat na binhi ay maaring maging mahalagang bahagi ng kanilang pagbabalik sa pagsasaka. Hindi lamang ito tungkol sa pagkain kundi maging sa kabuhayan at muling pagtatayo
ng mga komunidad na naapektuhan ng digmaan. Patuloy namang umaasa ang mga agricultural at humanitarian groups na maprotektahan ang mga natitirang binhi at paggamit ng mga ito sa muling pagbangon ng sektor ng agrikultura sa Gaza kapag naging mas ligtas na ang sitwasyon. South Korea, unang container ship sa Arctic route patungong Europe, susubok sa Agosto 22. Naghahanda ang South Korea para sa kauna-unahang paglalayag ng isang container ship nito patungong Europe na daraan sa Northern Sea Route, isang Arctic shipping passage na dumaraan sa hilagang bahagi ng Russia. Ang barkong Panstar Acro na pinatatakbo ng South Korean shipping company na Panstar Group ay nakatakdang umalis sa Busan sa Agosto 22 nitong taon. Ito ang magiging unang naturang Arctic container voyage ng isang South Korean carrier kung matutuloy ang nasabing schedule. Mula sa Busan, daraan ang barko sa Arctic route bago magtungo sa Felixstowe sa United Kingdom, Rotterdam sa Netherlands at Danks sa Poland. Yan. Hirap basahin. Inaasahang aabot ng 40 hanggang 45 araw ang buong biyahe kabilang ang pagdaong at pagbalik. Ang dahilan kung bakit pinag-aaralan ng South Korean ang Arctic route ay ang potensyal nitong maging mas malaking alternatibo sa traditional na ruta sa Suez Canal. Sa ilang pagtataya, maaring mas maikli ng libo-libong kilometro ang ruta at mas mabilis ang biyahe sa pagitan ng Asia at Northern Europe. Gayunman, may malalaking hamon dahil ang ruta ay dumaraan sa Russian Arctic waters. Kailangan ang mga permit at coordination sa Russia. Kailangan din ang paghahanda laban sa sea ice at iba pang panganib sa paglalayag. Habang may mga isyong may kaugnayan sa sanctions, insurance at geopolitical tensions. Para naman sa South Korean government, mahalaga ang trial voyage upang malaman kung ligtas, maasahan at komersyal na practical ang paggamit ng Arctic route. Plano ng pamahalaan na pag-aralan ang posibilidad ng isang regular Korean-Europe Arctic shipping service pagsapit ng 2030. Okay, mga kababayan, yon yung detalye ng ating mga balita ngayong araw. At mamaya-maya, magbibigay tayo ng komentaryo para sa mga ito na ayon naman sa ating sariling kaalaman at interpretasyon. At manunood muna tayo o makikinig muna tayo ng mga sonata. Yan. Pampahay moral. Okay? Kaibigang tunay. Yan. Ikaw lamang sa isip ko, kaibigan tunay. Damdamin ko sa piling mo, wagas at dalisay. Sa panahong wala ka, ramdam ko'y kaiba. Kaibigan para sa'kin, ika'y mahalaga. Minsan dahil sa pagsubok, daan maghiwalay. Mawalay ka sa piling ko, dulot nito'y lumbay. Walang lakas tadlanan ang iyong paglisan. Kaibigan ang tiwala, wag lang kalimutan. Pagdating ng kalungkutan,
Silnagan ang daan ko, bigyan ng pag-asa. Ika'y walang katulad, kaibigang tunay. Sa lahat ng kaibigan ko, wala kang kapantay. Ika'y walang katulad, kaibigang tunay. Sa lahat ng kaibigan ko, wala kang kapantay. Pagdating ng kalungkutan, magsilbi kang saya. Silnagan ang daan ko, bigyan ng pag-asa. Ika'y walang katulad, kaibigang tunay. Sa lahat ng kaibigan ko, wala kang kapantay. Sa lahat ng kaibigan ko, wala kang kapantay. Okay, so yun ang ating version sa Tagalog version ng One Friend. Ayan, kasi ginawan natin ng lyrics. Nangopya tayo ng melodiya ng One Friend yon by Dan Sales. Pero ginawan natin ng lyrics. At ginawan natin ng title na Kaibigang Tunay. Okay! So, dito na tayo sa komentaryo ng ating mga balita. Yung una na ibinalita natin is yung paghahanda ng DepEd ng first ever nationwide active threat drill this forthcoming August 25. This is very momentous program na inihanda at inaasahan natin, no? Tayo ay nananalangin na maisagawa nila ito ng maayos at mahusay because this is very essential, di ba? Napaka-importante. Dapat lang naman kasi na maghahanda tayo ng mga ganito sa school, di ba? Hindi lang yung mga academic na ang dapat matutunan ng estudyante bagkus itong mga ganitong bagay, no? Pagdating sa emergencies, no? Ano ang dapat gawin pag maka-encounter ng ganito. And at the same time, siyempre, kaya isasagawa ito para maipakita, di ba? O yes, yung mga dapat gawin para sa kaligtasan ng bawat mag-aaral para alam nila kung ano yung kanilang gagawin. So marami ito. Siguro crowd evacuation, and so on and so forth. Pero dapat isama dito yung values sa mga estudyante. Kasi bakit pa tayo darating doon sa pagdating ng response, di ba? Kung kaya naman natin silang turuan ng mas maganda. Para at least wala nang mangyayaring ganito. Pero yung nangyari kasi sa Zamboanga, ang analysis ko dyan, kasi na-involve yung okay nga sana kung ako yung mag-iimbestiga, di ba? Pero batay sa aking experience, di ba? It seems related dyan sa kasi 9 years old yung bata. Di ba? Walang muwang. Parang training yan eh. Kaya masasabi natin related dyan sa terrorism. Kasi 9 years old, tapos high power. Paano na ipasok? So parang may connivance na nangyari, no? Anyway, let's wait for the final investigation ng PNP at NBI para maliwanagan tayo. Okay? So, dito naman sa action taken of the DSWD Zamboanga in relation to the incident. Ito pa rin, no? Itong nangyari na
pamamaril. So maganda itong isinagawa na psychosocial intervention. At okay rin ito dahil hindi lang para sa mga estudyante, bagkus para sa lahat. So hopefully tuloy-tuloy ito. At siyempre dapat kasama na rin dito yung hindi lang yung itong psychosocial intervention, hindi lang dapat mag-focus doon kung paano, di ba, i-recover yung takot at trauma ng mga biktima. Dapat kasama ang dito, kasama ang ayuda. Dito dapat tayo nag-aayuda eh. Di ba? Para kahit paano, di ba? Maliban sa counseling, dapat may ayuda para makarecover yung mga biktima. So dito naman tayo sa habagat. So nasabi naman na natin yung datos, paulit-ulit ang pagbaha. Prevention is better than cure. Ika nga ng mga doktor. Ganon din ito. In the same manner, ganon din. No? Bakit pa tayo papunta sa magsasagawa ng relief operations kung kailangan naman, kung kaya naman natin i-anticipate yung mga ito? Di ba? Itong problema ng pagbaha na ito. Di ba? Kaya, mga kababayan, ang magagawa natin dito bilang mamamayan, una, tumulong tayo sa pagdisiplina sa ating mga sarili para doon sa waste management. Di ba? Para hindi tayo nakakadagdag problema yung mga basura natin. Di ba? See to it na yung mga kanal natin, kung may nakita kayong problema, i-report. Ganon din sa flood control projects. Di ba? May right naman tayo, di ba? In the name of transparency and public accountability. Pag may nakita kayo sa lugar nyo na mga dispalinghadong flood control projects, di ba? Huwag nyo nang antayin na umulan pa, di ba? O masira pa. Di ba? Habang ginagawa, pag nakita nyo ng mali, i-report nyo na. Tama ba ako? I-report nyo na sa kinauukulan. Di ba? Ang daming media, hindi lang naman media eh. All concerned. Pero kung hindi nila kayo papansinin, paputukin natin dito sa social networking sites, di ba? Para malaman ng lahat at maobliga silang tumino. Yan lang naman eh. Mga kagandahan ngayon na meron na tayong platform na ginagamit. Okay? So dito naman sa milyo-milyonis na halaga ng hinihinalang shabu, di ba? Ang kwan dito, di ba? It's good na very good ang intel ng BOC. Kasi na-intercept eh, di ba? Pero sana hindi dapat hanggang doon lang. Di ba? They must go further, di ba? To find out kung sino yung nagpadala, di ba? What is the culprit, no? Dito sa incidenting ito, di ba? Maliban sa nagpadala, kung sino yung tumanggap, di ba? Yun din yung kailangan. At saka anong network yung ginamit nila dito? Bakit nagkaroon ng ganitong transaksyon? Di ba? So, it is very important here to follow yung the chain. Di ba? Yung sinasabi nilang drug trafficking na yan. Kasi, siyempre, ito eh, konektado ito sa malalakihang transaksyon. Hindi lang maliitan ito kasi milyon eh, at saka duman sa custom, di ba? Kailangan ma-identify natin yung hindi lang yung culprit, kasama na dyan yung mga cohorts nila at saka yung financer, di ba? At definitely yung mastermind, kasi sigurado may mastermind dito. But siyempre, ang isa pang masasabi natin dito, congratulations sa BOC. Dahil nahuli yan, ibig sabihin talagang matibay o sakalam, malakas ang inyong intel. Kasi na-intercept nyo. So, congratulations! BOC! Yan, NPDEA. Yan, okay? So, dito naman tayo sa DNR. Yan, kasi pinaigting na yung pagpapatupad ng EPR law laban sa plastic.
Actually, yung LGU din ginagawa nito eh. Marami silang kwan, no? Definitely in coordination to DENR naman ito. So maganda nga yung action taken na isinagawa ng DENR para magiging lahatan ang approach. Kasi kung umaasa ka lang sa diskarte ng LGU, kanya-kanya yung diskarte ng LGU eh. So at least dito, sa ginawa ng DENR, magkakaroon ng standard. Di ba? Standard decision na pwedeng i-adapt ng bawat LGU. Yun ang maganda dito. At least sila yung bilang pangunahing institution na dapat magsulong at magpatupad. At least sinimulan nila at siyempre, pagdating naman sa implementation nito, kakailanganin nila yung LGU dito eh. Kaya, pero at least, ano na lang ito, it's a matter of collaboration lang. Di ba? Coordination, communication, magagawa nila ng maayos yan. At dito naman tayo sa pahayag ng PNP na 5% lang yung mga nakukonvict no, pagdating sa kaso ng mga magnanakaw ng mga kuryente. Alam naman natin ito, siyempre sa mga negosyante, kasi kagaya ng Meralco, hindi na nila pag-anuan pa yan eh. Abala lang yan sa kanila. Kung magkano lang naman yun, di ba? Kaya sa tingin ko, may epekto rin ito. Baka hindi na nila masyadong napapansin, kaya marami yung naabsulto. Kasi yun naman yun eh. Kung igigit kasi nila, yung mga biktima, itong mga electric, na ito, kung talagang pakukulong nila, pwede yan eh. Pero, siyempre, negosyo kasi yan eh. Kaya maganda na nagkaroon ng Memorandum of Understanding ang PNP with Meralco and other provider para magkaroon ang PNP ng mas malakas na pangil. Kasi kung ganun lang, siyempre, ang proseso kasi ng batas natin sa Pilipinas, di ba? Pag nahuli mo na, siyempre, nandyan yung ebidensya na isampa ng kaso, siyempre, pulis ang magiging, magtitistigo, pero kasama yung kailangan may representative ang kumpanya nananakawan. No? Kaya maganda na meron ng MUA na naisagawa, at least siguro mapalakas konti yung ng pulis. Okay? So dito naman tayo sa bilateral labor agreements na isinagawa para sa mas maraming oportunidad ng OFWs. No, ang natin dito hindi sana ito pro forma practice, hindi lang sana hanggang plano. Dapat ito ay maisagawa ng yung execution sana nito ay talagang maisagawa ng maayos at mahusay. At hindi lang ito pang short term dapat ito gawing continuing at gawing cycle. Kasi kinikilala naman natin yung ating mga OFW na bayani. So kailangan we will make it sure na sila ay ligtas. Kasi sila ay bayani natin kaya dapat protektahan sila ng pamahalaan. Di ba? Ano ba yung welfare nila? Di ba? Na ibibigay ba ng maayos? Di ba? Yung moral nila. Moral and welfare lang naman yan na kailangan ibigay ipagkaloob ng ating gobyerno. Siyempre, pagdating sa ganyan, yung mga legal assistance, yung mga para tayo sa mapang-abusong mga employer, at saka yung tamang sweldo, di ba? Tamang oras ng pagtatrabaho, alam naman na ng kinauukulan yan. Basta ang sa atin dito, hopefully, sana, hindi lang ito plano, hindi lang ito propaganda. Dapat i-execute nila ng maayos. Kasi yun yung nakikita natin sa gobyerno natin ito eh. Napakaganda yung mga planning. Pero when it comes to execution, maraming sablay. Okay? So China, naghahanda ng ChatGPT moment. Wow! Na talaga ang China. Angat sila sa atin pagdating sa ganito. Alam nyo guys, itong ChatGPT, napakahalaga ito na ng AI. Magagamit ito, ang daming maitutulong sa iyo yan. Lalo't ito,
inano nila, inintegrate nila sa mga robot, 'di ba? So, yung potential ng AI, 'di ba, at humanoid robots ay napakaano 'yan, no, pagdating sa technology, no? Kung magiging mahusay ang mga robot na ano nila, uh, proyekto nila, kasi project naman ito ng kanilang gobyerno, di ba? Maaari silang tumulong, kagaya sa Japan, di ba? Itong mga robot na ito, mapapakinabangan ng China, no, sa industriya ng ng kalakalan, no? Hindi lang, di ba? Pangkalusugan, di ba? At saka iba't ibang uri ng trabaho. Although, siyempre, may mga tanong tungkol dito di ba? Yung privacy, seguridad, para nagutan kapag nagkamali. Yun ang mga dito tanong. Pero, siyempre, ano naman ang technology integration kasi napakahalaga yan. Di ba? Pag ginamit mo itong kasangkapan para sa tao, di ba? Ay napakahalaga. Pero, siyempre, kailangan talaga dito ng strict monitoring na to ensure na hindi ito magagamit, 'di ba, sa maling paraan. Yan lang naman ang natin dito. Yung mga technology na ito, advancement of technology, napakaganda yan sa tao, mga kababayan. Pero siyempre dapat, 'di ba, ang tao pa rin ang mag-operate. 'Yun ang natin dito. Hindi yung sila yung mag-ooperate sa atin. Okay? So dito naman tayo, dumako tayo sa Russian War, Russian-Ukraine War. So, ayan, nagpalitan naman sila ng mukhang wala nang katapusan ang digmaan ito. Kaya nga, yung panawagan ni Presidente Zelensky na nagtutulong yung mga kaalyado nila, parang kasi yun Parang hindi kasi yun yung tamang approach Parang ginagatungan niya na, di ba, maglalaban yung mga mas maraming bansa sa rehiyon. Kasi kung ako yung presidente dito sa ng tao, 'di ba, sa kapakanan ng ating mga constituents, 'di ba? Diplomacy yan Why not na makipag-usap siya, 'di ba? Hindi naman pagsuko yung pakipag-usap 'di ba? Ay bumalangkas siya ng bumalangkas siya ng win-win na sistema. Diba? Matutulungan siya ng ibang bansa diyan basta pumasok siya sa kasunduan. Diba? Para maisang tabi ang digmaan. Yun yung nakikita kong dito Hindi yung walang nananalo sa digmaan. Diba? Kahit manalo ang Ukraine sa Russia sa digmaan, talo pa rin ang lahat. Kasi apektado tayo lahat, hindi lang sila Kaya nga may din itong presidente ng Ukraine. No, ito opinion ko lang, pero kung ako yung presidente ng Ukraine, hindi dapat ganun ang approach. 'Di ba? Pumasok ka sa kasunduan. 'Di ba? Yung mga tumutulong sa iyo na kaalyado mo, 'di ba? Huwag mong gatungan sila na kasi pag tutulong ka lalong lalawak yung ng digmaan. Mas mainam yan, pumasok na lang sa kasunduan, yayain lahat at nakipagkasundo, 'di ba? Nandiyan naman yung UN para matapos na. No, yan yung long-term na solusyon. Kasi pag may kasunduan kasi, at least kasi, di ba, halimbawa, may kasunduan na ganito yung gagawin natin, may nagmumonitor dyan Di ba, yung mga superpowers nagmumonitor. O sila yung magsasabi, oy, Russia, lumabag ka sa kasunduan. Hindi dapat. Di ba, sasabihin ng US. Kasi may pinanghawakan ng US para patigilin ang Russia kung ganon. Ganon din ang Ukraine. Kaya, hindi ko alam, no? Anyway, discardin nila yan. Iba naman yung ugali kasi ng mga taga-western kaysa doon sa Asia, na kagaya natin. Okay? So, meron nang nakalipas na 59 na minuto at 52 segundo para sa ating programa. So, itutuloy na natin. Para kasi ito na eksaktong 1 oras na. Anyway, meron na lang tayong 3 na bibigyan ng komentaryo.
North Korea nagpaputok ng 10 ballistic missiles. South Korea nagpa-emergency meeting. Ano ito kaya gumawa ng North Korea ng ganitong diskarte. Siyempre, it's ano ito manifestation of condemnation. Kinokondina nila yung isinasagawa ng South Korea at United States na military activity, preparedness activity, military preparedness activity. Kinokondina nila yon. May kasabihan kasi sa foreign relation at saka international diplomacy na threat using power is a kind of reasonable diplomacy. Di ba? Kasi hindi naman sila umatake sa Korea sa South Korea, hindi din sila umatake sa US. Nagpalipad sila ng missiles doon sa karagatan. Di ba? Ibig sabihin, siyempre kino-consider nila yung buhay. Parang diplomatic protest ito, silent protest. Di ba? Ipinakita lang nila na siyempre marami kasing yung action taken kasi ng North Korea na yon, nagpalipad ng missiles, pag-interpret mo, napakarami. Pero, ang pinaka-common dyan na interpretation ay ayaw nila yung ginagawa ng ng South Korea at United States na exercises. Kaya, siyempre, marami naman foreign diplomats yung bahala na sila dyan na mag-usap. Pero kung ako yung tatanungin nyo, mga kababayan, kasi matagal na rin itong South at saka North Korea, dito yata yung 18th parallel, 17th parallel, di ba? Yung pinag-aaralan sa political science. So, din ito? Walang katapusan na siguro ito, kaya pinakamainam talaga is pag may mga tension, agad na lang sana na na ma-de-escalate. Sana maganda rin yung ginawa ng US na siyempre binawasan nila yung pinaigsiyatan nila yung activity para mabawasan naman yung tension sa Pyongyang at magkaroon ulit sila ng pag-uusap. Komunikasyon lang at diplomasya kasi yan. Okay? So, dito naman tayo sa Gaza, Seed Bank. Yan. Sinisikap na muling buhayin ang binhi. Okay? Maaring maliit na bagay ang isang binhi, kung tutuusin. Pero kung titignan natin, di ba, ito ng isa-isa, sa isang bansa na dumaranas ng digmaan, una, maaari itong maging simbolo ng pag-asa. Di ba? At ang pagbabalik ng binhi ay nangangahulugan ng posibilidad na makakabalik ang maayos, di ba? Ang maraming pagkain at kabuhayan, di ba? Lalong-lalo na sa pagsasaka. Kasi sa gitna ng digmaan, mahalaga na mapangalagahan hindi lamang ang buhay ng tao, kundi pati yung kapaligiran, di ba? Yung biodiversity na tinatawag at kakayahan ng komunidad na muling tumayo at bumangon sa sariling paa. Kaya ayos itong programa na isinasagawa dyan sa Gaza ng mga Palestine. Okay? Ito naman, may isinagawa ng South Korea na Boeing test. Ito ay pagsubok para makita nila, kung magandang daanan yung Arctic route patungong Europe. Yan. Kaya susubukan nila sa Agosto 22. Kapansin-pansin ang pag-aaral ng South Korea sa Arctic shipping route dahil maaring magkaroon ito ng malaking epekto sa pandaigdigang kalakalan. Pag magiging okay ito, di ba, itong voyage test nila, ang laki ng epekto nito. Di ba? Kung magiging ligtas, mabilis at practical ang nasabing ruta, maari itong magiging alternatibo sa mga traditional shipping lanes. Di ba? Siyempre, lalakas ang kalakalan dyan. Ngunit, tandaan din natin na ito ay matinding hamon. Kasi siyempre, kondisyon ng panahon. Kasi napabalita na yung lugar dyan, di ba, may mga iceberg, sea ice. Di ba, maraming environmental concerns at geopolitical tensions. Kasi ang South Korea at Russia, actually,
Hindi naman magkaalyado yan. Kaya mahalaga itong trial voyage pala ang tawag nito. Voyage test. Ayan, trial voyage ang mas magandang termino. Para at least kasi commercial kasi ito commercial purpose, mas mapalawak at mas mapabilis ang kalakalan. Kaya umaasa tayo na maisagawa ito ng South Korea ng maayos at mahusay. Okay, so mga kababayan, iyan yung ating balita, no, ngayong araw. Mula sa seguridad ng ating mga paaralan, kalamidad, illegal na droga, plastic waste, electricity theft, at protection sa ating mga OFW. No, yun. I-recap lang natin para maalala nyo. No? Hanggang sa mga mahalagang kaganapan sa mundo naman tulad ng digmaan sa Ukraine, tension sa Korean Peninsula, pag-uunlad ng humanoid robots, pagbangon ng agrikultura sa Gaza, at pagbabago ng pandaigdigang kalakalan na ito naman, no, trial test na isinasagawa ng South Korea. So yun yung recapitulation o kabuuan ng ating ibinalita ngayong araw. So, alright, tandaan din natin mga kababayan na ang mga balitang ito ay hindi lamang dapat naririnig, kundi dapat nauunawaan. Bilang mga mamamayan, mahalagang hindi tayo basta nakikinig lamang, kundi nagsusuri tayo, nagtatanong, naghanap ng katotohanan at inuunawa ang epekto ng mga balita o bawat pangyayari sa ating buhay at siyempre sa ating bayan. Di ba? Dapat wala tayong kinikilingan, walang pinuprotektahan, katotohanan lamang, tamang informasyon at pananagutan ang ating paninindigan. Sapagkat ang isang mamamayan ay may sapat na kaalaman ay mas handang magsuri, magpahayag ng saloobin at kumilos para sa ikabubuti ng lahat. So, ito ang ating batakan program, balitaan, talakayan at kantahan para sa isang mamamayang mapanuri at may malasakit sa ating bayan. So, alright. Pansamantala, ang iyong lingkod ay magpapaalam sa ere at kita-kits tayo muli bukas bandang alas 9 ng gabi. Medyo mahina ang signal natin ngayon. Kaya blinag na lang natin ito at i-premiere na lang natin. Kasi kisa naman yung putol-putol ang ating live streaming. Okay? So hanggang sa muli, basta laging tandaan na iwasan natin ang fake news, huwag magpalinlang at ugaliing magsiyasat. Salud! Salamat sa Diyos.